Idol, may baka rito. Ay, lumalayo sila. Ang lalaki ng baka, oh. Usually, malamig na siya. Masarap yung simoy ng hangin. Yung village. Yan. Sa likod ko yung village, makikita niya. Pero walang katao-tao. Sabi nga nila, mas mai-enjoy mo yung hiking, yung total excitement niya, mga idol. Kapag doon ka mismo natulog. Diba? Yung nagpabukas ka na. Wow! Solid na, pag nagawa namin yan. Mga idol, hindi ko kasama yung mga geng-geng. Uy, malamig ha? Malamig. So, mga kaibigan, parang nakita ko sa temperature, 6 degrees Celsius. Yan! Malamig mga idol. So mga idol, alas 8 ng umaga, mga kaibigan. Parking muna kami. So pupunta kami sa Prat de Cadi, mga idol. So ano yung meron sa Prat de Cadi? Yan! Mga kaibigan, mag-hiking tayo ngayon. Trip natin mag-hiking ngayon. Pero hindi ko kasama yung mga geng-geng. Kasi may pasok yung mga geng-geng ngayon. So ano ba tayo? Magkakape muna, no? Kakape. Bibili kami ng tubig, kasi wala akong dalang tubig. Bibili kami ng konting makakain, something ganon. Pero malamig, malamig. Yan, no? Yes, sir. Yan. Ibang mga geng-geng ang kasama ko ngayon. Wala yung geng-geng family. So, naghahanap kami ng kapihan, kaya yung kapihan doon, walang upuan. Gusto namin maupo muna. Kailangan kong bumili ng tubig kasi wala akong dalang tubig. Lamig. Kakaiba trip na to, mga kaibigan. So, kung mapapansin nyo yung mga latest vlog natin, pupunta tayo sa mga tourist spot tulad ng mga history, mga paano ng mga Roman Empire. This time, Brad, mag-hiking tayo, bundok, ilog. Yan ang pupuntahan natin, yeah. Sobrang lamig dito, Brad. Tapos na kami magkape. Kasi meron pa tayong 1 hour and a half para makapunta dun sa Prat de Cadi, mga idol. So, it's gonna be hard. It's gonna be enjoy. It's gonna be solid. Yan! So mga idol, andito na kami. Ang sabi rito, hindi na pwedeng pumasok dito. Start ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So ibig sabihin, it's time to walk, mga idol, no? Siyempre, mag-exercise tayo, mga idol. Sabi nga nila, ang pinaka-the best na exercise, mga idol, is maglakad ng chill. Running good, jogging is good, pero pinaka-effective daw is maglakad. At siyempre, kung maglalakad ka sa ganitong view, mga idol, wow! It's gonna be solid. Siyempre, hingi tayo ng gabay ngayon sa Panginoon Diyos, no? Sa taas, sa may kapal, nagabayan tayo, mga idol, sa ating hiking na gagawin ngayon. Together with the Gang Katambayan Channel, yeah. So dito, nakikita ko na yung bundok. Ayan, na may snow na. From Barcelona, nagkotse kami. So inabot kami ng 3 hours. Binebentang lupain, bahay. Baka gusto nyo, tawagan nyo lang. Ayan, Pero mas mura-mura yan kasi malayo sa syudad eh. Pero itong, pinapasok na kaming parang village, ang old village. Mapapansin nyo yung mga bato, mga idol. Walang bakal yan, Walang bakal yan. Bato lang yan. Ayun, Prat de Cadi. Ayun, doon. Okay. Yan nyo. Parang walang tao dito, mga idol. Hindi, meron yun. May nakita ako matanda, dito. Ayan, Prat de Cadi.
Prat de Cadi tayo pupunta. So dito raw. Walk. Ay, mga aso. Tinuturo tayo doon. Itong way na to, hindi na pwede kotse rito. Tingnan mo naman. Tingnan mo naman, idol. Usually, malamig na siya. Masarap yung simoy ng hangin. Sa likod ko yung village, makikita niya. Pero walang katao-tao. Yung taas natin, 1,509 meters. Tapos yun, kita mo yung bundok ko na may snow. Yeah. Pero may kuryente, no? May kable ng kuryente. Pwede. Kaya lang, ang mga papwede rito, pwede raw ang parking, pwedeng pumasok. TikTok. Oo, pan-TikTok. Kaya lang, mga residente lang ang papwede rito. Uy, ang ganda, bot. Ganda. So itong Prat de Cadi mga idol, so sakop na siya ng probinsya ng Lleida. No? So spelling niya L-L-E-I-D. Pero ang pagbigkas, Lleida. Parang ganon, Lleida. Parang ganon. So dati na kami nakapunta rito ng pinsan ko, si Katambayan Channel. Pero tagal na. Alam ko, pandemic pa na. Alam ko, naka-face mask pa kami. Pero ang pinuntahan namin doon, parang lumang kastilyo na parang defense, parang ganon. Pinuntahan namin. Parang syudad. Pero ito naman, hiking naman ang trip namin ngayon, di ba? Yeah! Ano lang, yung hangin, medyo malamig. So, pag nalalanghap mo siya, medyo masakit sa ilong yung lamig. Kaya usually, yung mga nag-hiking, meron silang takip sa ilong. So, protection yun. Usually, pag nakikita mo sa yung mga nag-hiking na sa Mount Everest, kasi nga yung hangin, yung lamig ng hangin, pag pumasok sa ilong, minsan nga dumudugo pa nga ilong eh. Pero ngayon, kaya pa, swak lang. Pero siguro pagdating ng December, next month, January, February, yun talagang pinakamalamig. Malamig. Pero, masarap dito. Masarap maglakad. Tanawin, no? Kaya lang, hindi ko kasama yung mga geng-geng, yung mga baby. Kaya lang, hindi ko alam kung ubra yung mga geng-geng ko dito eh. Yung geng-geng family kasi nga, maliliit pa sila. Tsaka pag wala ang kotse rito, medyo mahihirapan ka. Kailangan talaga may sarili kang kotse. Mas advisable may kotse mga idol para hindi hassle yung biyahe. Kasi wala kami nakita masyadong bus, mga public transport. Kasi bundok talaga dinadaanan eh. So it's much better na may kotse kayo. Or mag-arkila kayo ng kotse mga idol tulad ng ginagawa namin. So nag-rent lang kami ng kotse. So binayad namin dito is 80 euros yata, 80 euros, maghapon na yon. Tapos sagot namin gasolina. Wala naman kaming binayaran toll gate dito eh, kasi parang ang dinaanan namin, umiwas kami sa toll gate. Pero actually dito sa Spain, yung mga malalapit lang mula sa Barcelona, inalis na yung toll gate. Sana all. So wala nang toll gate. Pero pag malayo na yung biyahe mo, yun, doon na meron toll gate. Ang ganda rito, brado. Tinan mo. Look at the beauty. Diba? Salamat sa nature na binigay ng may kapal ng Diyos sa atin. No? Kailangan alagaan natin. So, naalala ko tuloy yung Sierra Madre. No? Parang kasi nakikita ko yung bundok dito. Eh. So, dapat yun talagang alagaan natin. Kasi binigay ng Diyos sa atin yun mga idol. Para protektahan ng bansang Pilipinas sa mga bagyo. Kasi nga nasa Pacific Ocean tayo. Sana protektahan din natin yung Sierra Madre. Katulad ng pagprotekta ng Sierra Madre sa atin. Siyempre, yan ay binigay sa atin ng Diyos. Alam mo yun? At kailangan natin, protektahan para sa mga next generation. Wow. Pag nandito ako mga idol, naalala ko yung cartoons nung araw na tuwing umaga yung SEDI. Ang lahat ang nakikita mo yung pag-aari ko. Yan. Ang ganda bro dito. It's gonna be hard, it's gonna be hard. Oy, solid. Tika, yung mga kasama ko wala pa. Na-excite ako masyado. So nakaka 5 minutes na kami ng lakad. So meron pang 10 minutes. So may nakikita akong bahay doon. And then isa lang yung bahay na nakikita ko. And then wala nang bahay. Wala na. Pero doon sa parking kanina, may nag-park din ng isang kotse. Ibig sabihin nun, papunta rin sila dito sa Prat de Cadi. Kung naaamoy nyo lang yung naaamoy ko, amoy probinsyang-probinsya. Para ka na sa ibang bansa. Oy.
Ang ganda rito mga brother. Oy, supportahan nyo si Katambayan Channel ha. Ang mga content naman niya ni Katambayan Channel, more on travel, mga news. Usually sa mga taga Barcelona. Yan ha. Subscribe kayo dyan. Uy, ang ganda rito. Brad. Ayan Brad oh. Pakita ko sa iyo Brad oh. Dito na lang kaya ako. Brad. Ang ganda Brad. Naalala ko yung nasa Batangas ako. Ganito yung simoy ng hangin. No. Kasi noon nasa Bulbok, Batangas ako, meron doon parang kapatagan. Tapos mga kambing, mga baka. Ganito yung amoy. Amoy probinsya. Amoy malinis pare. Ganda rito Brad. Wow. Solid. Solid. Uy mga idol, may baka rito. Uy mga baka pa. Daming baka mga. At saka ang lulusog ano. Ay uy kuya. Oo kaya hindi ano. Oo. Ay lumalayo sila. Ang lalaki ng baka oh. Ano mo oh. Lumayo. Lumalayo yung mga baka. Yan pala yung. Sabi ko parang may narinig akong parang kalembang. Sila pala yun. So, bawat baka may kalembang. Uy, yun pala, yun o. Pero yung mga baka rito, mga idol, hindi malnourished ah. Ang tataba ng baka. Tataba. Oo. Lumayo sila. Ang lalaki. Tataba. Malusog. Ito mo talagang sagana sa pagkain. Malusog, healthy, yung mas magandang klase yung mga damo na pinapakain sa kanila. So, sa mga pupunta, may parking pa rito. Pagkatapos ng baka, pag naligaw ka dito, Brad, ikot ka ulit. Ayun yun. Meron dito parang sign na nagsasabi, dito raw ang daan. Dito yung pupuntahan natin. May malawak na kapatagan. Yan, sir. Di ba? Malamang dito tayo pupunta. Malayo pa pala. Nandito tayo. Oo. Andito lang tayo eh. Dito pa ang punta. Andito. Malayo-layo pa pala. So, let's go. Oo. Hindi ko ma-press yung yung pintuan. Si Norman na nag-press. So malayo-layo mga idol ang ating tawag dito, lalakbayin. Pero enjoy lang natin mga idol. Ang hiking na to. And for sure, it's gonna be hard, pero magiging sulit to malamang. Kaya maganda rin mga idol, kung mag-hiking kayo, i-check nyo yung panahon. Kung okay ba, uulan. Kasi tulad dito, mabato. Di ba? Kaya much better na mag-prepare kayo. Tsaka yung suotin nyo light lang. Ako light lang hoodie lang ako, tapos nagtsalay ko lang ako ng yung para sa lamig, hindi malamigan yung katawan. Pero dahil nga hiking, sabi ko, kailangan light lang yung suotin ko. Ang sa ganon, hindi ako mahirapan umakyat. Kasi dati, pag yung mga last namin mga vlogs, travel vlogs ng mga geng-geng, ang dami namin dala kasi sa mga bata nga. Dahil ako lang naman, tsaka yung mga pinsan ko, kaya okay lang. Backpack lang, tubig, okay na yan. That's it. Malayo-layo pa. Hindi pwede si mami rito. Mareklamo yun kapag napapagod na siya. Oo, madali na siyang madali na magitang ulo ni mami. Chill ka lang pag ganito, Brad. Pag napagod ka, pahinga. Ya, tu sabes. Nakakabilib yung mga nag-hiking mag-isa. Tindi.
Sobrang saludo ako doon sa mga taong yon, mga idol. Tsaka yung mga nag-hiking, tapos doon natutulog. Matindi, Brad. Whew. Masikip, mabato, at paakyat yung tatahakin namin dito. Okay, let's do it. Oh, may marka. Yan. May marka. Okay. So, tingnan natin. Nasa tamang landas tayo, mga idol. Uy, paakyat to, bot ah. Ano sabihin nun? Kaliwa kanan. Dito, no? Ang taas niyan eh. Dito mataas eh. Dito meron dito eh. Oo, extreme dyan. Dito tayo. Dito tayo sa suabe lang. Sa smooth lang. Yan. Liblib na to, mga idol. Tagal-tagal din ako hindi nakapag-hiking ah. Last hiking ko, tagal na, Brad. Sa Pilipinas pa, yung umakyat kami, mahal na araw yun eh. Tagal na, dyan sa may Montalban. Siyempre, iba yun. Marami kang tao makikita. Dito, kami lang. Pero actually, madali mo namang malaman kasi may daan. Hindi siya talagang, alam mo yung masukal. Iba kasi yung peg ng bundok dito eh. Unlike sa atin, di ba? Laging moist, laging umuulan. Sobrang init. Wait ko sila. Masyado na ako nauna. May nakita akong alambre. Yan. Siguro, suporta na rin. Yeah. Teka, may ibon. May gumalaw. May ibon siguro doon. Nung last kasi umulan dito, sa buong Catalunya. Yung Catalunya, kung nasaan yung Barcelona, tsaka itong lugar namin, sakop kami ng probinsya ng Catalunya. Ang lakas ng ulan. So mapapansin nyo, may mga punong nagtumbahan. Tsaka yung mga lupa, napapansin ko medyo parang nagbungkal-bungkalan. Pababa na to. Malamang, pababa na, andun na yung patag. Yan! Oh, ang hirap dito mag-hiking kapag umuulan. Yung, alam mo yung kauulan lang or something na sobrang madulas. Mukhang malayo pa kami. Pansin namin sumisikip na yung daan. Walang daan eh. Pero balik tayo mga idol, mahirap nang mapasubo. Mahirap mapasubo sa isang lugar na hindi natin kabisado mga idol. Tsaka walang signal dito mga idol ha. Balik tayo. May nakita kaming sign na to. Anong ibig sabihin ng mga idol? Sa mga hikers dyan, sa mga mountaineers, sa mga mahilig umakit ng bundok, sa mga marunong magbasa ng sign na yon. Ano yung sign na yon mga idol? So mga idol we failed pare. We failed na marating Prat de Cali. Di namin alam kasi unang-una walang signal talaga, totally walang signal. Hindi kami makapag-GPS kung saan yung tamang lugar. Walang sign kung saan yung tamang papasok, kaliwa kanan, diretso kanan, kaliwa paakyat. So wala. So, ang nagiging batayan lang namin, yung bundok na mayroong yelo. Pero anyway, mga idol, ganun talaga, no? Sige, maghanap tayo ng mapupuntahan dito ng syudad na luma, na magandang old city, something na tourist spot yan. Hindi natin sasayangin ang pagpunta sa Lleida. Yeah. Galing kami sa bundok kanina, no? So, ito yung naunang town o village na nakita namin. So, nag-drop by muna kami dito. Naghanap kami ng makakainan Pero parang sarado. Parang walang katao-tao sa lugar na to. Ang lungkot. Ang tao.
may mga kotse. Kasi wala kaming tao nakikita, may eskwelahan. Sarado. Alas 12 ng tanghali, tapos ito restaurant, parang sarado. Sarado naman. Yun naman yung lugar, oh. Kakunti lang ang tao. Wow, wala kang makikita ng tao, mga idol. Wala kami pwede pagtanungan man lang, oh. Wow. Ghost town. Ito naman yung bahay, Brad. As in, walang tao, Brad. Tapos, ito mo yung bahay. Tapos napapansin ko yung mga bintana nakababa. Tingnan mo ito, luma, oh. Wala. Wala daw. Kailangan pa natin siguro magpunta pa siguro ng sentro talaga. Baba pa. As in, wala. Tsaka pansin mo yung mga bintana nakababa. Parang ghost town. Parang ghost town, idol. Yung munisipyo, sarado rin. Hola, señor. Buenos días. Estamos buscando un bar para comer algo. Aquí no hay nada. Aquí arriba hay uno. Arriba. ¿Pero está abierto? ¿Está abierto? En principio creo que sí. Vale. Siempre está abierto. Vale. Muchas gracias. Que tenga un buen día. So, may bukas daw dun sa isa. Yung katabi ng eskwelahan. Kaya lang, sarado eh. Nag-iisa lang. Yung bar. Wow. Continuation. We are in the middle of nowhere, pare. Nasa liblib kami. Di ko alam, Brad, kung nasaan. Basta tinan mo naman, oh. Diba? Oh, Brad, kita mo naman. Asan kami? Asimoy ng hangin. Oh. Hindi na kami nagkotse rito kasi, sumasayad kasi itong nasa gitnang to dun sa ilalim ng kotse. Kaya, siyempre, ingatan namin masira yung kotse, no? Nirent lang namin yung kotse. Fresh air. Dito may signal. Doon sa bundok kanina, walang signal. Ang hirap pag ganun, Brad, ha? Pero marami kami natutunan sa biyaheng to, mga kaibigan. Kailangan may magkamali ka at malaman namin yung mga pagkukulang yan para sa susunod mapaghandaan yan. Kaya lang wala nung daan ng papuntang ilog talaga. Kaya lang, pupunta ka doon. Kaya lang, wala din masyado makikita. Oo. Andito. Wala, no? Oo, tara. Wala masyado. So, mga idol, pack up! Pera. Mahina yung mic ko kasi ayaw gumana ng mic ko. Lipot-lipot tayo rito. Merong castle pero sarado na lumang castle Pero malamig dito kasi mataas tong serpera. Katulad ng mga pinupuntahan namin. Wala naman tao. Alas 5 ng hapon, mga idol. Pero yung panahon parang alas 7 ng umaga. Mali na pueblo. Papasok kami na. Ito na yung pinaka-center nila. Simbahan. Nandito yung munisipyo. May plaza na maliit na plaza. Nasa tuktok ng bundok Tapos yung mga kalsada ang liliit. Pero ganda kung gusto mong kung gusto mong mamuhay ng
Simple, payapa, walang maingay, walang masyadong mga, alam mo yun, tao sa kalye. Pwede ka dito, Brad. Ito yung plaza nila, plaza to. Alas 5 ng hapon na. Walang katao-tao. Dito kami ngayon sa isang coffee shop. Actually, wala nang tao. Parang ito na lang ata yung bukas na coffee shop dito. Parang gabing-gabi na, no? Itong lugar namin dito, tsaka itong tapat, isa lang ang may-ari. So, pwede ka rin mag-stay sa loob. Minsan ano lang, parang naisip mo yung dati-rate, no? Napakasigla ng lugar na to. Kasi yung mga kabataan, usually dito sa lugar namin, no, ayaw nang tumira ng mga ganitong pueblo, yung ganitong parang di man siya matawag na probinsya, no? Parang maliit na old city, old village, old town. Usually yung mga kabataan umaayaw na rito kasi nga yung alas 5 ng hapon natin na mo. Wala na eh. Siyempre, yung mga kabataan gusto party, drink, alam mo yun, mga malls, mga bilihan ng mga damit, kung ano-ano. Eh, siyempre dito, wala kang mabibili ng ganon. Diba? Ng mga iba't ibang brand. Kaya ginugusto nila, tumira na lang sa syudad, tulad ng Barcelona. Well, anyway, ganun talaga. Kaya yung mga naiwan dito, yung mga matatanda, yung kaninang kausap namin doon sa may loob ng coffee shop, mga matatanda, wag ko daw siyang kunan ng camera. Sabi ko, hindi naman po. Sabi ko, di po. But anyway, mga idol, back to tayo sa parking. Ito ang Cervera, dumaan lang tayo. We're here, mga idol, sa Bonaria. Yung murang bilihan ng mga karne, mga idol. At dito rin kumakain ng buffet. Ewan ko lang kung meron pa kasi 11 years na akong hindi nagpupunta rito. 11 years. Wala pa si Ate Angeline noon. Ayan, mga idol. Nakapasok na kami. So, gumamit kami ng QR code. Okay, kuha lang. Longganisa. Yan. Garlic flavor. Yan. El mura yung mga karne rito. Mamaya, bibili ako ng karne. Pang-uwi sa mga geng-geng. Pang karne namin, ulam namin. Pang isang linggo. At syempre, di ba, yung mga gantong pagkakataon, sasamantalahin mo na, idol. Kasi mura. Yan. At talagang dinadayo ito ng mga gusto mamili ng mga murang karne. Yan. Ribs, pondigas, kanin, pang, ipam. Libre yung tubig eh. Doon ka sa libre. May senso. Kakain muna kami kasi medyo matagal lutuin. Oh, dami ko nakain doon. Kung nakita niyo yung kanina namin kinain, doon sa, ano bang lugar din, Cerdanya, na 27 euros yung binayaran namin. So, kaparehas lang din ang binayad namin dito, 27 euros. Pero Brad, solve ka. Ang laki ng diferensya. Akala ko nga makakamura kami dahil malayong lugar, pueblo, pero hindi, mahal. Ewan ko, siguro parang nadaya yata kami doon. Pero anyway, it's a good experience sa mga idol. Bumili ako ng tawag dito ng pagkain namin for 1 week. So see you in Barcelona.